Ito, napakalaga din ng ganitong tubo-tubo, yung native lang siya sa tabi ng mga ilog karamihan. Yung panahon ng summer, yung tagtuyot, itong nakalipas lang. At sinubukan ko lang i-chop kahit yung mga ganito na klase, yung tuyo na siya. Yan. Kinakain ng mga baka. Hindi naman ganito katuyo pero may green pa rin. Pero tuyo na siya. I-chop ko lang sa grass chopper, tapos yung maliliit lang siya kahit yung matigas na part ng tubo-tubo. Pag na-chop na yun ng maliliit, kinakain ng mga baka. Balak ko sa nalagyan ng molasses tsaka ng asin para kung hindi nila kakainin, pero kinain naman nila ng ganun, kaya hindi ko na sinanay na may asin tapos may tubig tapos molasses, kasi kinakain naman nila para masanay sila sa ganun lang na walang molasses yung pagkain nila. Kaya yun, nakita ko yung kalagahan nito na kahit na sabi nga tagtuyo na or tuyo na yung mga tubo-tubo, pwede pang kainin ng mga baka. Ayan, pati yung siyempre mga kambing na inalagaan natin ito. Kaya napalaking tulong talaga ng ito. Native lang to siya, iba pa rin yung Napier talaga. Yung kaibahan lang ng Napier sa tubo-tubo na tumaano kasi to, marami siyang tinik-tinik, balaybo-balaybo compare sa Napier, kasi yung plain talaga yun siya. Kaya pag dinain ng baka yung gusto nila, ito hindi na inuubos. Kahit yung malambot na tangkay hindi na inuubos kasi may mga tinik-tinik yun yung dahon nyo, may mabalaybo, yung pinakatangkay lang dahon ng kinakain nila. Pero kung i-chop natin sa grass chopper, ubos talaga kahit yung mga matitigas na part. Ayan, hindi pa siya masyadong madami. Ito pala yung sa area na to yung nataniman ko. Pero yan, simula doon hanggang doon sa dulo, taniman ko pa rin yan. Kaya malaki din tong tulong kapag napuno ito ng tubo-tubo. Ito yung dati, yung boundary ng bako, dito pa yan hanggang doon. Kaya lang nausod doon kasi nga yung nagbaha, inanod. Pansamantala lang yung bakod niya, yung ginawa ko ng mga tanner bag. Upin lang siya, tapos mga damo lang din. Punlaan ko lang ng mga tubo-tubo, yung native lang. Ayaw ko rin kasi tanim dito, mayroon din naman ako nakukunan ng yung Napier talaga siya na pagpakain sa mga baka, sa mga kambing. Maganda rin kasi yun. Ayaw ko rin tanim dito kasi nga risky rin, kasi once na magbaha ulit kasi tag-ulan na, baka maanod lang din. Pero pag yung mga ito, yung mga tubo-tubo na ganito, kahit sabing mabahaan yan, hindi basta-basta mamatay basta nakatanim na. Tutubo at tutubo pa rin yan basta meron na tayong naitanim. Sayang din yung area na to. Ito pag napuno ito ng tubo-tubo, malaking tulong yun sa mga kambing o lalo na sa mga alaga kong binalagaan kong mga baka dito. Isa sa challenge kapag tag-init or walang makakuha ng source ng kanilang pagkain, yun yung nakita ko na malaking tulong din talaga yung ganitong klaseng tubo-tubo. Lalo na pag tag-init, mayroon tayong source kahit tuyo na, kinakain yan ng mga baka. Yun yung bala ko dito sa area na to. Yun. Sayang kasi lapad. Yan yung kalabanan natin kapag inabot tayo ng bagyo tsaka binaha ito yung area na to. Pero hindi naman basta-basta maano diyan, tsaka wala tayong ginastos, hindi kasi Napier talaga, hindi tayo manghinayang kasi tubo-tubo lang naman. Kasi kung saan hindi naman ako maabot para kumuha ng tubo-tubo na ito eh. Ayan o, sa tumutubo sa mga ilog, sa tabi ng ilog, meron yung doon sa taas, doon ako nakakaabot. Kaya itong area to sayang din, bala ko ng taniman. Tagal na itong molasses na ito na nabili namin ni Kuya dati pa. Yan, ilang litro ito binili namin ngayon, meron pa ako. Yan, kapag wala kayong mabilihan sa lugar nyo, sa bayan kasi minsan na walang stock dyan na ubusan. Mayroon dito sa online, sa Shopee. Sa Shopee ko ito nabili. Yan, molasses 1 liter. Ilalagay ko yung link dyan sa may screen, madadirect ko sa Shopee.